mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Ngayon, ating sagutan itong isang aktibidad tungkol sa pagtatanim. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magtanim ng kahit ano at kahit ilang halaman o puno, kabilang ang gulay, sa palibot na lupa ng isang bahay kubo, ano-ano ang iyong itatanim? Pwedeng gawing basihan ng kantang Bahay Kubo. Isulat isa-isa ang mga ito sa mga nakapalibot na mga kahon. Ngayon, ating basahin ang kwento tungkol sa tulungan ng mga halaman. May anunsyo sa radyo at TV na dadaan ng bagyong Glenda sa Southern Luzon bandang hating gabi o madaling araw. Lumalakas ang hangin at pagsapit ng alauna ng madaling araw ay narinig na ang ingay na tila ilang bubong na nagliliparan. Paggising kinaumagahan ay nakita namin ang maraming punong kahoy na nabuwal. May mga nabali at naputulan ng mga sanga. May mga paso ng mga halaman na nabasag at mga hanging plants na nilipad. Ang daming kalat sa labas ng bahay at sa daan. Karamihan ay mga dahon at sanga ng mga nabuwal na puno. Pagkakain namin ng agahan, pumunta na kami sa aming bakuran at nagsimulang maglinis ng mga nabaling sanga at mga nakakalat na dahon. Itinayo namin ang mga nabuwal na mga halaman na maaari pang mabuhay. Inayos ang mga halaman sa paso at dinagdagan ng lupa. Buong araw kaming nag-ayos at naglinis. Alam namin na ang mga halaman at puno ay may buhay rin na maaaring sagipin, kaya dapat ayusin. Simula noon, araw-araw na naming inaalagaan ang mga halaman na likha ng Diyos. Pahalagahan at mahalin upang ang dulot nitong kabutihan ay manatili sa atin. Ngayon, ating sagutan ang mga tanong. Una, ano ang madalas na pinsala sa puno at halaman pagkatapos ng bagyo? Kalawa, paano inayos ang mga halamang nasira ng bagyo?